Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good governance. Iparating ang ating disgusto laban sa isang gobyerno na nalulang na sa pinagbabawal na droga. Ayun! Ayun, tama po! Dahil kung hindi po tayo maninindigan, baka lahat na po ng kabataan malulong na rin sa pinagbabawal na droga. Dahil ngayon po, bagamat alam na natin na lahat na may bisyo ang presidente, kung hindi tayo maninindigan ang mensahe, okay lang pala maging bangag. Una-una, ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam ng isang korte na nagpakulong dahil hindi naka-attend ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Tama! Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng Kasamaan! Kabutihan! This is a fight between good or evil. Mga dilawan, mga piklawan, kalimutan nyo na po ang kulay ninyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan kayo laban sa bisyo, manindigan kayo laban sa mga droga na nakakaapekto sa pag-iisip, na nakakaapekto sa pamumuhay ng sambayanang Pilipino. Hindi po tayo magpapatinag. Alam nyo naman kayo nakakita, 3 beses na akong mapir dyan. Hindi po yan investigasyon tungkol sa Pogo. Yan po investigasyon laban kay Harry Roque para mapatahimik si Harry Roque bilang boses ng sambayanang Pilipino. Tama, mali? Tama! Pero gawin na po nilang lahat. Ngayong nakita ko na mabubuhay pa rin ako miski sila ay kulungin ako. Tatanggapin ko po ang pagkakakulong. Kung ito po ang magiging mitsa para ang taong bayan, bumalik dito sa EDSA at muli maghusga laban sa isang gobyerno na hindi na po sumasang-ayon sa interes ng mga mamamayan. Tama! Sa ngayon po, dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, bagamit tayo po ay kakaunti pa lamang. Huwag nating kakalimutan, ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsa. Kaya kada Biyernes, dito po tayo magkita. Ang maliit, nag-uumpisa. Ang malaki, nag-uumpisa sa maliit. Naniniwala po ako na kahit tayo po ay hindi ganun karami ngayong araw na ito, naniniwala po ako, ramdam ng buong sambayan ng Pilipino ang paghihirap dahil sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, dahil sa kakulangan ng trabaho, dahil po sa kababaan ng sweldo. At naniniwala po ako na sa kabila ng lahat ng kahirapan ito, alam ng taong bayan na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good governance sa ngayon. Meron naman po tayong alternatibo. Huwag natin isipin na tayo lang binasbasa ng Panginoon para mamuno sa Pilipinas. 110 million po tayo. At yan po ang dahilan kung bakit meron tayong halal na vice-presidente na dahil siya ay nagbigay kay Marcos Jr. para maging presidente, siya ngayon ang Marcos Jr. Dahil kung siya ay gahaman sa kapangyarihan, ngayon po dapat ay President Sara Duterte. Tama! Pero nabudol man tayo, meron pa pong pag-asa. Dahil ang unang-una, magsisimula pong pag-asa sa pag-amin na nabudol tayo. Ngayong nabudol tayo at alam na natin yan, kinakailangan po, kapit-bisig tayo ngayon para itaguyod ang interes ng mamamayang Pilipino. Tama! Kayanin natin pag tayo po ay kapit-bisig, nagsama-sama ng puwerso at nagkaisa. So, mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Yes! Kita-kita tayo dito sa Biyernes dahil hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. At hindi lang po symbolic ang EDSA. Ito po ay kabahagi na ng kasaysayan. Nung minsan na pinaalis natin ang isang Marcos at tayo nagdiwang, yan po ay mensahe na
anytime now, maghuhusga na naman ang mga Pilipino para mapalis muli ang Marcos Jr. kung hindi siya magbabago. Tama! Huwag po kayong matakot. Ako po ngayon nakatikim na ako ng pagkakakulong. Wala pong nakakatakot sa pagkakakulong. Lalo na kung alam ninyo na kinulong ka dahil sa prinsipyo, kinulong ka dahil ikay nakipaglaban para mas mabuting kinabukasan sa inyong mga anak. Huwag na po natin isipin ang ating mga sarili. Isipin na lang natin ang mga kabataan. Dahil sila po ngayon ang haharap sa isang ekonomiya na walang trabaho at walang pag-asa. Maawa po tayo sa mga kabataan. Tayo pong mga matatanda na. Tayo po'y nabuhay na. Tayo po'y nakatikim na ng lahat. Pero mga kabataan, kinakailangan po mabigyan sila ng mas mabuting kinabukasan. Kaya dapat manindigan sambayanang Pilipino. Tama! Buhay! Buhay! Laban, mga kapatid! Malungkot po yung nangyari sa akin na kinulong ako sa araw ng birthday ng aking may bahay. Wow! Sa unang-unahang pagkakataon ko na hindi ko kapiling ang aking misis sa kanyang birthday. At imbis na kami po ay nagsaya, ang akin po nakahalik sa rehas. Wow! Bakit po ako pinahalik sa rehas? Hindi po ako kriminal. Ang buong buhay ko, inalay ko sa serbisyo para sa sambayanan, sa mga mahihirap, mga inapi, tinorsure, pinatay. Buong buhay ko, ako po'y nagturo na magkaroon tayo mga responsable, mga abogado na magsisilbi sa bayan at hindi tuturing na negosyo ang abogasya. Ang buong buhay ko po, inalay ko para sa malayang pananalita dahil naniniwala po ako na sa isang demokrasya, importante ang malayang pananalita dahil pag pinagsama-sama ang panindigan, yan po ang talagang magsisilbing fiscalizer laban sa mapang-api at mapang-abusong gobyerno gaya ng gobyerno ni Marcos Jr. Tama! Bakit ako tinarato na kriminal? Kriminal ba na magsilbi sa bayan? Kriminal ba na magturo sa kabataan? Hindi! Ba Magsabi ng na magsabi ng katotohanan at itaguyod ang katotohanan. Mga kababayan, pero masasabi ko sa inyo, malungkot man na nawalay ako sa piling ng aking may bahay sa kanyang kaarawan. Malungkot man na ako po'y nawalan ng kalayaan ng 24 oras. Lalo pong nagliyab ang apoy sa aking dibdiban na kinakailangan ipaglaban ang Pilipino. Yes! At kahit anong kulay natin, pula, dilaw, pink, wag nating kalimutan na ang dami ng nag-alay ng buhay para sa sambayanang Pilipino. Ano ba naman yon na magkaroon pa ng isang buhay ialay para sa kinabukasan ng ating mga kabataan? So ang aking panawagan sa mga mapang-api sa gobyerno ni Marcos Jr., miski patayin niyo po ang Harry Roque, hanggang sa huling hininga, ipaglalaban niya ang karapatan ng mamamayang Pilipino, ipaglalaban niya ang kinabukasan ng kabataang Pilipino dahil dalawa pong anak ko na magsisimula pa lang ng kanilang buhay at kinakailangan magkaroon sila ng mabuting kinabukasan. Tama! Mga Pilipino, nandito po mga vloggers, pero nasaan po kayo? Ano pa pong inaantay ninyo? Inaantay niyo ba na mahawa ang inyong mga kabataan sa bisyo ng pinagbabawal na droga na ngayon ay parang tinatanggap na sa lipunan, lalo na ng alta sosyedad? Tatanggapin nyo na po na ang gobyerno ay palabigasan ng mga namumuno na baliwala na ang serbisyo sa taong bayan. Tatanggapin nyo ba ho na yung aking panukalang batas na nagnanais magbigay ng libreng pagamot at libreng gamot ang universal healthcare? Ngayon po, pinalalapa ang pera ng taong bayan sa mga kurakot sa gobyerno, hindi para sa benepisyo ng mga mahihirap na mga pasyente. Tatanggapin nyo ba ho na mamamatay ang ating kabataang kasundaluhan sa isang gera na walang interes ang Pilipino? Tatanggapin niya ba ho na mamamatay na lang sa gutom ang maraming Pilipino dahil party sila, droga sila, hayaan mong mamatay ang mga Pilipino? Kailan po kayo lalabas sa bayanang Pilipino? Hindi po ako naniniwala na wala kayong pakialam sa kinabukasan ng kabataan. Alam ko po, nagmamahal kayo.
Tuwing Biyernes po narito tayo, pipigilan nila tayo. Yan po talaga ang gawain na diktadoryang gobyerno. Pero tayo po maninindigan dahil sangayon sa batas, sa saligang batas, tayong mga Pilipino, tayong mamamayan, tayo ang may-ari ng EDSA para iparating ang ating disgusto laban sa isang gobyerno na nalulang na sa pinagbabawal na droga. Ayun! Ayun, tama po! Marami pa pong Biyernes na darating, mga kababayan. Halina po kayo, lumabas na tayo muli dahil kung hindi po tayo maninindigan, baka lahat na po ng kabataan malulong na rin sa pinagbabawal na droga. Dahil ngayon po, bagamat alam na natin na lahat na may bisyo ang presidente, kung hindi tayo maninindigan, ang mensahe, okay lang pala maging bangag. Naman! Maging bangag, Hindi! po kayong pumayag. Kinakailangan manindigan at ipaglaban ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa mga kababayan, tuwing Biyernes po, naririto kami hanggang mapuno natin muli ang EDSA at mabawi muna natin muli ang kapangyarihan mula sa kamay ng diktadura, maibalik sa kamay ng sambayanang Pilipino.